Ang hirap ng ganito kapag naulan talaga. Ang gulo naman dito. Sabi nila libre daw doon. Sana totoo. Di ko alam kung meron bang bagyo eh. Pwede ba motor dito? Naku, kung dito rin papunta yung truck. Ayun, hindi. Buti naman. Ang hirap pag nasa likod ng truck. Puro usok. Alibulalo. Taki ko nga doon mamaya. So yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Sogo. Nagstay lang naman ako dito. Nandito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. At kagagaling ko lang sa tinuluyan ko. Actually maaga ako nagising eh. Kaso lang, sayang kasi alas 12 pa naman yung check out. Sayang kung aalis agad ako. Medyo patanghali na, 10:26 ng umaga. At makulimlim ang panahon ngayon. Okay na okay to kasi hindi mainit. Basta wag lang uulan. So yung ride natin ngayon ay sa San Luis. Sabi kasi nila meron daw doon libre na pasyalan. Ang hirap ng ganito, walang guhit yung kalsada. Hindi ko alam kung nasan yung linya eh. Yon, sa San Luis, Pampanga yung pupuntahan natin. Libre daw yung pasyalan doon. Sabi nila libre daw doon. Sana totoo. Siyempre kasi kailangan na magtipid kasi pang-apat na to na araw ng ride. Ayoko naman na pag uwi ko puro delata na lang yung kakainin ko. Gusto ko yung makakapagluto pa rin ako ng mga gulay na nabibili sa palengke. Medyo nahihirapan ako dito sa kalsada kasi minsan napuputol yung linya. O kaya minsan naman merong nakaparada. Kaya katulad nito, may nakaparada. Kaya hindi ako makalipat. Ito mukhang lokal to. Kaya mukhang kabisado nila to. Madali kasi malaman kapag lokal yung nakamotor eh. Kasi kadalasan walang helmet o kaya nakachinelas. Ala, naambun. Dito tayo para medyo mabilis-bilis yung takbo natin. Minsan kasi may mga tricycle sa harap. Tapos mabagal yung andar nila. Kaya napipigil yung mga nasa likod nila. Napapabagal yung nasa likod nila. Hindi ko nga alam eh. Pero napapansin ko sa mga tricycle, kadalasan sa Bulacan, mga nasa 20-30 lang yung takbo nila. Kasi mga nadaanan ko sa Tarlac, diba, Isiya, nag-ano sila, 50, 60, 70. Tapos sa amin naman sa GMA, kadalasan 20-30 lang din. Hindi ko alam kung bakit, nasa lugar ba yun. Kasi yun nga napansin ko. Depende sa mga lugar yung bilis ng takbo ng mga tricycle. Or siguro kasi depende sa kondisyon ng kalsada. Kaya ganun sila kabagal yung iba. So dahil ito na yung parang huling pupuntahan ko sa 4-day na ride, syempre nakakapagod. Pero syempre masaya. Pagka long weekend kasi yun, sinasamantala ko yun na makapag-ride ako ng sunod-sunod para mas malayo yung mapupuntahan ko. Counterflow. So yun, sinasamantala ko nga yun kasi para mas malayo yung mga lugar na mapupuntahan ko, tas mas marami yung mga mapapasyalan ko. Yun lang, kailangan ko talaga na magstay sa mga matutuluyan, mga Airbnb, Agoda, ganun. Kasi para may tutulugan ako, hindi yung pauwi-uwi ako sa Las Piñas. Ang hirap talaga pag ganito eh, kapag naulan kasi nakasuot na ako ng jacket tapos kakailanganin ko pa magsuot ng kapote. Di ang init nun, dagdag mo pa yung pantalon na mahirap din isuot kasi naka-boots ako. So yung boots hindi naman kasya sa pantalon. So kailangan ko pa siyang hubarit. Ang hirap nun kapag nasa kalsada ako nagkakapote. Talagang basa ka na bago ka makapagsuot. Isa pa sa dagdag pahirap, lalo na kapag madilim-dilim na, yung mga ilaw kasi yung mga butil-butil ng tubig sa helmet nagiging stars sila kapag natatapatan ng ilaw. Lalo na kapag naka-high beam yung kasalubong mo or merong maliwanag na ilaw. Yung mga dilaw sa motor, yung mga MDL, yung iba kasi ang tataas talagang nakakasilaw. Meron akong binili yung maliit na liquid yun na pinupunas sa helmet. Parang ganito lang siya, yung Kobe. Parang hindi naman effective.
ganun pa rin, nagkakaroon pa rin ng butil-butil. Ang effective yung sapag para sa salamin ko, anti-fog. Yung gumagana sa akin yun, hindi nagkakaroon ng fog kapag malamig. Anli bulalo. Taki ko nga dun mamaya kapag walang kainan dun sa pupuntahan natin. Ang tagal ko nang hindi nakakapagbulalo Kasi ang mahal sa Tagaytay. Doon lang ako nakapagbulalo sa Tagaytay. Kaso lang ang mahal na. Mag-isa lang naman ako. Sayang, hindi ko naman kasi kayang ubusin yun. Ayoko naman na i-take out yun. Yan, malapit na nga daw tayo. Nasa kaliwa. Nasaan? Wala naman ako nakikita. Dito. Pwede kaya dito? Idol. Pwede ba motor dito? Farm. Baka mamaya bawal lang mo to Papasok pa lang sa lugar na to, ramdam mo na agad yung Pasko. Ito ang Lotgar Farm Resort sa San Luis, Pampanga. Libre ang pagpasok dito, kaya swak na pasyalan para sa mga budget riders, estudyante at pamilya. Nakakatuwa naman to. Ang daming mga Christmas decorations. Ang ganda rin ng sego. Medyo maambon at makulimlim nung dumating ako. Pero kita pa rin yung mga halaman, puno, at yung palaisdaan na nagbibigay ng maganda at preskong vibe sa lugar. Meron ding kainan dito. Hindi ko lang nakuha yung menu, pero mula sa labas, parang silog yung mga ino-offer nila. Mas magandang pumunta dito sa gabi dahil sa dami ng Christmas lights at mga dekorasyon. Pero kahit umaga ako nagpunta, maganda pa rin yung ambience ng lugar. Naalala ko yung bulaluhan na nadaanan kanina. Kaya nagdesisyon ako na doon na lang kumain. Kaya ito, pabalik tayo doon. Namiss ko na talaga kumain ng bulalo, kaya nakaka-excite pumunta dito. Siyempre, hindi kumpleto ang bulalo kung walang sausawang patis na may kalamansi at sili. Kailangan yan para sumarap yung bulalo. Sa halagang 99, sulit na sulit ang tanghalian na to. Sakto pa sa ganitong maulan na panahon. Sa sobrang gana ko, minsan hindi ko na nangunguya ng maayos kaya medyo nabibilauan na ako. Pagkatapos ng ganitong kain, parang ang sarap humiga. Pero syempre hindi ko pwedeng gawin yan dahil mula dito sa Pampanga ay babiyahe na ako pa uwi ng Las Piñas. So yan mga halapips, maraming salamat sa mga nanood ng video na to at sana ay nagustuhan nyo. Pa-like and subscribe na lang at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!